Samahan niyo po ako sa aklat po ng Korinto. 1 Corinthians chapter 4. First Corinthians chapter 4 verse 14. Verse 14. I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I become your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you then, be imitators of me. That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. Some are arrogant, as though I were not coming to you, but I will come to you soon if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. For the kingdom of God does not consist in talk, but its power. What do you wish? Shall I come to you with a rod, or with love in spirit of gentleness? Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na nagsumamo sa inyo. At humihingi po kami ng gabay na sa bawat pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Buksan ang aming puso at kaisipan, at tunay nga na maunawaan namin ang inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Patuloy natin pinag-uusapan at tinatalakay, mga kapatid, ang exhortation to unite. Mukhang ito na po yung last para sa unang bahagi po ng pangangaral na ito. Pinag-usapan po natin the appeal to unity, then the cause of division, and the reason for unity. At natalakay po na rin mula chapter 1, umabot na tayo ng chapter 4. Yung para ma-unite ang mga mananampalataya, there should be a proper preaching of the gospel. Ikalawa, pag pinag-uusapan ng unity, ang bawat isa ay ang tinataas ang Panginoong Jesucristo, ang cross. And then, pag sinabi nating unity, there should be humility. At gayon din po, ang pangangaral ng salita ng Diyos, it preaches the pure gospel. At pag pinag-uusapan po natin ng unity, we should display spiritual maturity. At maunawaan din natin ang gawa ng Diyos. At pag pinag-uusapan po yung unity, kailangan alam din natin kung ano ang lagay natin sa harapan ng Diyos. At gayon din, makita natin ang mga manggagawa po ng Diyos. Sa ating pong pagtalakay patungkol sa mga manggagawa ng Diyos, nakita na natin ang kanilang standard, nakita na natin ang kanilang attitude, that these are servants of the Lord. Ngayon, pag-uusapan po natin their concern. Ang mga manggagawa ba ng Diyos ay may concern sa kanyang nasasakupan, o siya ay simply mangangaral lang ng salita ng Diyos? Pag pinag-uusapan po yung pastors, it's ministry ng manggagawa ng Diyos. It's so difficult dahil ang pastor ba ay simply a Sunday preacher, o ang pastor ba ay simply nangangaral ng salita ng Diyos? Ito po yung pinagkaiba ng mega church with a simple and small church. Pag mega church, ang mga tao were simply coming in and out. Marami sa kanila hindi rin magkakakilala. Hindi nila naintindihan ang kalagayan ng bawat isa. Ang local church o yung mga maliliit na simbahan,
they tend to have more fellowship at naiintindihan at kakilala ang lahat po ng mga nasasakupan o kasama nila sa simbahan. Sabi nga ng isang mananampalataya, nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit tayo mo sa ganitong church? Malaki to, sikat, at maayos naman nangangaral. Oo nga, pastor, sabi na maganda nga siya. Ang ayaw ko, sabi niya, darating kami doon magsisimba, sasalis na rin kami. Wala kami kakilala sa church. Sila din ganun, sabi niya. Pag dumating sila doon, magsisimba, tapos saalis. Nahanap namin yung church, pamunga sa mga tarim na we talk to one another at nagkakaroon po ng fellowship. Kaya sabi na, hanapan mo pa rin kami ng church pastor na yung mga tao ay nagkakaroon ng fellowship. Alam mo yun? Meron siyang ganung pangapaninaw, mukhang yung by the way, yung church mga kapatid, pag pinag-uusapan natin yung preaching, the pastor has a good preaching. Though karamihan po ay topical, pero ang concern ng mananampalataya is the connection inside the church. Kaya pag pinag-uusapan natin ng mga pastors is, ang pinakamadali ngayon is attend the church and be detached to it. Kaya marami mga mananampalataya is they attend the church, tapos they were detached to the church. Wala silang ugnayan sa mga tao at wala ring ugnayan sa mga pastor. Usually, o karamihan, minsan, ang mga pastor ay hindi naiintindihan in their ministry. Sa atin pong nabasa kanina about sa concern po ni Apostol Pablo, na-imagine nyo kung ano ang kanyang tayo at this time. Mga kapatid, ang punto ko yung nandun sa verse 21. Tingnan nyo po sandali ang verse 21. What do you wish? Shall I come to you with a rod? Or with love in a spirit of gentleness? Let's imagine, paano nakatayo si Paul kung sinasabi yan ni Paul at naka-online video yan, hindi siya nagsusulat. Anong palagay niyo ang itsura ni Paul? I give some suggestion. Yung isa, si Paul ay pwedeng, alam niyo yun, parang nagmamakawa ang itsura or meron siyang pamalo at hawak. Anong gusto niyo? Darating ako dyan na merong batuta. O ako ay darating dyan na merong daladalang pag-ibig sa inyo. Kung darating si Paul dito at ganun ang itsura niya, papasok na ba ako na dala ko yung batuta o mag-uusap tayo ng mapayapa? Mga kapatid, pastors, sa panahon po natin na inihintay na to ay gentle at wala siyang tatalakayin about sin and sin of the people. Pag may kasalanan na tinalakay ang pastor, then the pastor is out or the member is out. Pag-usapan po natin, ano yung concern ni Apostle Paul o ng mga manggagawa ng Diyos? Sabi na in verse 14, I do not write these things to make you ashamed. At nais po natin tingnan sa Tagalog, paano niya to gustong ilagay po sa atin. By the way, ang ginagamit ko po ay ang bagong ang Biblia. Pag pinag-usapan po natin yung English translation, galing po ito sa New King James. Kaya ganun po yung pagkakalagay. By the way, palapit na po yatang matapos ang Tagalog po ng English Standard Version. Ang parang Filipino Standard Bible yata o version yata yung kanilang ginawa. Hindi ko po masyadong masyuran. Pero ganito po yung pagkakasabi ni Apostol Pablo. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain. Sabi niya. Kundi upang kayo ay paalalahanan tulad ng aking mga minamahal na mga anak. Kung babasahin po natin,
It's a lot of rebuke. Yung kung sabihin na, Pastor, pangit yung mga ugali ng mga taga-Korinto. Siguro nga. Pero karamihan po ng sulat ni Apostol Pablo ay mayroong mga correction. Except the Smyrna, ang mga churches na sinulatan sa Asia Minor na nakakalat po ng Revelation ay meron silang kani-kanyang negatibong pangyayari. At ang malungkot noon, karamihan sa kanila ay nasa Turkey. Hindi natin alam kung, Pastor, marami bang mga Kristiyano pa sa Turkey? Hindi ko po alam dahil ang mga Muslim ay namumwersa po yan. You go to Muslim, you die or you out. Kayo magtaka, bakit maraming area na naging Muslim? Dahil noong panahon po ni Muhammad, threatening talaga ang Muslim. Kung hindi ka magmo-Muslim, papatayin ka nila o you're out. Yung mga Hudyo noon, mananatili kayong Hudyo o kayo'y magmo-Muslim. Kaya huwag kayong magtaka, marami pong mga Hudyo na naging Muslim dahil papatayin ka talaga. Muslim are not friends. Ulitin ko po, hindi po kaibigan ng mga Muslim. Siguro dito, hindi ka pwedeng basta galawin. Sa Middle East, ang Muslim at na born again, gagahasain po yun pagkababae. I-rape o sukudulang papatayin kung siya ay magiging Kristiyano. Pagka pinag-usapan po yung Muslim, akala nyo simple-simpleng issue yan na nandito sila at Pastor, dumadaming Muslim at mura yung mga tinda at madaling masira, etc. etc. Iba po ang attitude ng Muslim, especially kapag may revolto. Kaya magtaka kung bakit nagwala sila nung panahon po ng ISIS. Papatayin talaga pag di ka Muslim. Ano po? Kaya sumikat sila noon at lumaganap sila. At nakakapagtaka sa Muslim, naniniwala sila sa Bible. Especially the Old Testament. Ngayon, para lang mapanindigan nila yung sarili nila, yung hawak na daw natin ay marami ng mga mali ayon sa kanilang sariling pananaw. But ito na nangyari kay Paul. Pag pinag-usapan po yung Korinto, Pastor, yung mga Korinto ba ay masasama talaga yung ugali? Mukha po. Mukha. Tayo, Pastor, mababait. Tanong lang natin sa sarili natin, mayabang ba ako? Nakapagyabang na ba ako? Kakaroon pa ako ng struggle in sexual immorality at hindi ko nagagawa yan because of the mercy of God? Natutuwa ba ako sa mga kasamaan at kamalian ng mundo minsan? Then may problema rin tayo kamukha ng taga-Korinto. Iba lang ang itsura. Tandaan mo natin, ang paganismo ng Korinto ay malalim. Sukdulan meron silang mga templo na ang kanilang sacrifice is having sexual intercourse sa mismong temple. Ganun po ka-wicked yun. Huwag natin ikukumpara sa atin. Pastor, sa atin, conservative ang Pilipinas. Kaya bakit ganito yung struggle nila? Bakit sa atin wala tayong ganong struggle? Kasi hindi tayo parehas ng background of life. Iba sa kanila. Pastor, ba't sila mayayabang? Mayabang sila, may iba rin naman tayong kayabangan. Ang issue natin ngayon is racial discrimination. Pagka may nasabi ka, it will be a racial discrimination. Sa Amerika, hindi pwedeng sabihin sa tao na siya ay negro, maliban sabihin niya na negro siya. Sa Pilipinas, pagka maitim ka, ang tawag sa'yo, negro. Tama ba? Ulik ba? Well, nobody will be offended. Ma-offend ka ba? Para kang negro, maitim ka na. Ngayon. Sumobra ka lang 2 ligo sa akin. Kung makayabang ka, ganun din. Makukuha sa glutathione to. Pero sa kanila, pag sinabi mo po yon, racial discrimination. Pero sa atin, meron din ganong attitude. Namana natin sa Kastila. Hindi po namana sa Kastila yon. Ugali talaga natin. Kaya sumama rin tayo sa mga katawagan, Don. Diba? Ito si Don. Don. Basta may konting kayamanan, Don. Mayroon din tayong kayabangan, hindi lang mga Korinto. Kaya sinasabi ni Paul sa kanila, with this so many comment at mga problema ninyo sa loob,
Hindi ko kayo sinusulatan para hiyain. Ano yung gusto niyang gawin? Sabi ni Paul is, gusto ko kayong paalalahanan. Yung admonish, medyo mas malawak ang kanyang usapin at gustong bigyan pansin. It's either gusto silang bigyan ng babala para hindi sila patuloy sa kanilang kasalanan, to reprove them, or sila ay paalalahanan na bumalik sila muli sa turo ng salita ng Diyos o mga turo ni Apostol Pablo. Kaya admonish po yung kanyang ginamit. Gusto ko silang i-remind at gusto rin silang i-correct sa mali po nilang ginagawa. That will be mangyayari pa rin yan in chapter 5, o gusto lang ayusin ang kanilang mga pananaw sa salita ng Diyos. Kaya po yung pag-aaral sa salita ng Diyos, you keep on following habang nag-aaral, tititignan mo, ito ba talaga yung turo? Ito ba yung sinasabi niya? Pag nangangaral si pastor, ito ba yon? Mga kapatid, baka sabihin niya, pastor, naniniwala kami sa iyo na tuturuan mo kami ng tama. Ilang beses na ako sumablay eh. Meron nag-remind sa akin, sabi na, pastor, yung word parang hindi yon yung word. Kilalgal ko ulit. Oo nga, no? Kaya kayo, pag di kayo nakatingin sa Bible nyo, tapos nawala ako, paano na? Kaya huwag niyo sinasara yung Bible niyo. Sumunod kayo sa Bible niyo habang ako nagsasalita and deceive. Tama ba to? Ito ba yung sinasabi talaga? Intindihan niyo po ba? At yung mamaya aabot po ako doon is how deep Paul's concern sa kanyang mga sinusulatan. O paulitin natin. Papaalala po ito, pagtutuwid kung meron silang maling ginagawa para sila ay maging maayos. Isa pa mga kapatid. Ang mga manggagawa ng Diyos don't simply admonish. They love yung kanilang mga pinaglilingkuran. Sabi niya, but to admonish you as my beloved children. O, tingnan natin sa Tagalog. Tulad ng aking mga minamahal na anak. Yung pagkakagamit niya, mga kapatid, isa sa masarap na linya ng Biblia. Sabi niya, minamahal sila katulad ng mga minamahal na anak. Yung beloved na ginamit is, yun po yung ginagamit na agapao. And we call that the unconditional love. Is like pagmamahal na magulang sa anak. It's unconditional. Hindi mo mahal yung anak mo kasi kamukha mo siya. Mahal mo siya kasi anak mo siya. Ano man ang itsura nun, gwapo at maganda yon kasi anak mo yon. Hindi dahil kamukha mo siya. Mahal mo siya kasi mahal mo siya. Whatever it takes. Kaya kapag ikaw mahal mo yung anak mo, kamukha ni Paul, you admonish them, pinapaalalahanan mo sila kapag sila ay patungo na sa hindi maayos na pamumuhay o maayos na pag-uugali. And you fight with that. Kapag tinutuwid mo yung bata sa kanyang masamang ugali, ang hirap gawin eh. Alam niyo yun? Yung pag-parent ka, anak, hindi tama yan. And they fight back. Hindi, ganito yun eh. And then you'll tell them again, anak, ganito yung tamang attitude dito. Ganito yung tamang gagawin. Ganito yung ganito. And their sinfulness will say to you, hindi ganito eh. Hindi ganito. Hindi mo maintindihan yung bata eh. Kasi akala ng mga bata, yung magulang niya hindi nagsimula ng baby, tapos lumaki siya. Tumigas din yung ulo niya, kamukha niya. Akala yata nila, yung magulang na ibang anak, 30 years old na kagad, o 25 years old na, tapos nanganak na kagad. O pagkalabas niya sa nanay niya, nanganak na siya, parang hindi niya naintindihan yung buhay sa mundong ibabaw. They know it. Bakit itutuwid ka nila? Pwede namang mas madali ang buhay. Bahala ka na sa buhay mo. Ituwid mo na lang ang sarili mo pagdating ng panahon. No, because of their love. Alam mo yun? Hindi tama ito. Ito yung tama. Why don't you think about this one? At nasasaktan yung magulang doon, no? Alam niyo ba yun? When we answer back to the parents, alam na magulang to, baka mapayak ko na sila mamayang konti.
Ganun po kabigat po yun. When we talk of ministers, ganun po yung concern ng mga ministers. Why sometimes pupuntahan ka, hindi tama yung ginagawa mo, ito dapat. Pag ginawa sa pulpit yun, ito po yung difficulty ng felt needs sa church. Pag sinabing felt needs, yun po yung pangangaral ng pastor ayon sa pangangailangan ng simbahan. Nararamdaman problema ng church. So when they do something like that, nasabihin, si pastor nagpapatama. Ako na lang ang pinapatamaan. O anong gusto nyo? Patamaan ka o sabihin na lang pangalan mo? Paano kung di kayo na pinapatamaan? It's simply general message. Pero kung wala kang maling ginagawa, tinatamaan ka ba? Alam niyo, nung nag-aaral kayo, may katigasan kayo ng wala. Third year high school ako, pinasali kami sa JS Forum, kasi tatay ko din. Kaya kami magkakapatid, dadaan kami lahat doon sa mga bagay na gano'n. Wala sila magawa, anak kami ng din they have to follow. Sabi ng teacher, lahat kami nag-under po ng CAT, lahat ng dumanas sa CAT, naintindihan niyo ako. Ang 1 ng CAT ay left. Yung cadet training. Pag sinabi ng CAT, ang military kasi hanggang 4 lang ang bilang, di marunong mag-5 yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang dancer, 5, 6, 7, 8 lang ang alam. 5, 6, 7, 8. Kaya magandang magkasama po yun. Kaya lang hindi parehas ng step. Pag sinabi ng military, 1, left po yun. Pag sinabi ng dancer, 1, right. Nung sinabi ng teacher namin, 1, kami lahat nung third year na under ng training, bumangga kami lahat sa katabi namin dahil yung pa-left kami, pa-right sila. Sabi ng teacher. Yan ang sinasabi ko, maraming kaliwa yung paa. Magagalit ba kami? Kung ginawa namin what is right, hindi kami magagalit. Nakaka-offend pa yun. Sinabi, yan kasi sinasabi ko alam niyo, galit yung teacher sa amin kasi ang 1 namin, left. Because sir, left talaga yun Sabi naman kabakat na namin, right. 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 Pag 1 sa dancing, 1, right. Hindi left. Okay. Paano kung sinunod namin yung gusto namin? Garambola yung aming kotilyon. Pag nag-waltz na kayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hindi pala, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Pero ano ginawa namin, what is right? 1 daw, right. Pagbalik na naman namin sa training, 1, right na naman kami. Push up na naman, 7 push up. Sa parusa. Then we go to the left again. But it's a learning process. Marunong po ako mag-waltz. Pero hindi ako magsasample. But alam niyo yung mga step na gano'n? Kahit po yung igurot dance. Yung pinaruhan kami igurot dance, ang mahirap, ayun na naman, anak ako din, syempre, kasali ako, pinasama kami doon sa training. Yung kasama ko, isang soccer player, isang basketball player, tsaka isang artist. Sabi ko, may magagawa ba tayong matino pagkatapos nito? Bahala na bot, kayang-kaya siguro to. Yan na naman. Ang sayaw na igurot is sayaw manok. Pag nakakita po kayo ng igurot, at sumayaw sila, sayaw po ng manok talaga. Yun po yung design po nun. Sayaw ng manok ng gigiri sa babaeng ginigiri. Ayun po yun. Nanliligaw yung manok na lalaki sa manok na babae. Ayun po yung igurot dance. Marami po tayong sayaw came from chicken or sa sayaw ng hayop. Ayon sa kanila, ang kasaysayan. But we have to work on it. Madali siya? Hindi siya madali. Mahalos mapudpud na yung lalamunan ng teacher namin, kakaturo sa amin. Isipin nyo, wala ni isa sa amin na dancer. Sinali-sali kami lahat doon. Sasali kami ng sayaw, agriculture yung aming problema na gagawin kinabukasan. Kaya mga ganun, you have to work on it. Kayo, isipin po ninyo, when the pastor wants to deal with a lot of things in the church, siguro minsan galit sila because they can't accomplish something from the church or through the church.
And they have to force some issues. Kaya mga kapatid, when the pastor or the minister is correcting something, I have to listen to it. Yun po yung sinasabi ni Paul. Ito yung gusto ko lang naman kayong paalalahanan sa maraming bagay so that you won't go astray. Dahil ako, sabi na, ako ay parang tatay sa inyo. Mga kapatid, baka narinig nyo na, ako yung spiritual father ng taong ito. Ang idea po nun is, siya po yung nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Yun po yung karaniwang tinatawag na spiritual father. It's not the Father God. Sabi po ni Jesus Christ, wag niyo tatawagin yung tao sa mundo na Father. When we talk of spiritual father, sabi nila, yun po yung nagbahagi ng salita ng Diyos sa isang tao, tapos na-save po siya. Ang tawag na doon sa nag-evangelize sa kanya ay spiritual father. But it doesn't mean siya yung God the Father o yung kamukha sa tawag sa pari na Father. Hindi po yun ang kanilang gustong sabihin. Hindi rin yung gustong sabihin ni Paul. Ang sinasabi ni Paul, ako yung nag-evangelize sa inyo. And I have so much care for you. Ang pinakamadaling gawin po is kapag meron tayong misunderstanding, we just simply part ways. Pinakamadali po yan. Ang mahirap gawin, mananatili tayo magsama-sama hanggang tayo ay uunlad. Alam niyo yan? Parang yung nandun kami sa kasal ng Friday. Buti hindi ako pinagsalita. Meron silang kasabihan pagka may kasal. Sabi nila, kapag ikaw ay, ang kasal ay hindi katulad ng mainit na kanin na isusubo tapos iluluwa. Masyado nang gasgas, ano? Ginawan ko na siya ng bagong version. Hindi na ako agree doon. Ang Pilipino don't agree with that. Hindi ko alam sa inyo kung ilang Pilipino yung nakasubo ng mainit na kanin at niluluwa. Ewan ko po kung meron po dito, no? Mamaya sabihin niyo sa akin kung nakasubo kayo ng kanin na mainit tapos niluwa ninyo. No, mamaya kwento niyo po sa akin kung meron. Kasi hindi ako naniniwala eh. Dahil ang Pilipino kapag nakasubo ng kaning mainit, hindi niya niluluwa. Ito ang ginagawa. Kung ginawa niyo po yung kasama ko kayong gumawa. Hanggang lalamig ng konti yon, then ngunguyayin natin, no? And then we enjoy. When we have struggle in the church, it's simply like that. Parang mag-asawa. Yung mag-asawa, magbabanggaan yan kasi hindi sila parehas ng kultura. Parang kaning mainit, pero hindi nila iluluwa yung asawa niya. They will keep on blowing until the relationship, then they enjoy again. Tapos subo naman kayo mainit ulit. Struggle ulit. Ganon din po sa ministry. We face struggle, pero hindi natin dapat ginigive up ang bawat isa. We help one another how to settle those things because we love one another. Ganon din po si Paul. Minamahal ko kayo. Kung tutuusin nyo, kung ako si Paul, ginive up ko na to, Corinthians. Daming negatibo eh. Ba't kayo? Lahat ng estudyante mo mayabang, sara mo na lang yung klase mo siguro, mas magadali. Di ba? Ay, di ba yan? Kung lahat ng estudyante mo sumasagot sa'yo ng pawalang hiya habang nagkaklase kayo. Kung ako po yung sasara ko na yung klase, just open another class. Magbubukas na lang ako ng isa pang church sa Ephesian Church. Lugar po ng Epeso. Sasabihin ko na lang Ephesians 1 and Ephesians 2 rather than stay in Corinth. But Paul hindi. Sabi na, yung yayabang ng mga estudyante ko, pero mahal ko kayo. Let me remind you, hindi tama ito, tama itong ganitong bagay. Parang sa pamilya, we do that. Kaya sinasabi ni Paul. Hindi na sinasabi na siya nag-evangelize tapos na. Sinasabi na, I'm a spiritual father to you. Though, marami pong nagtuturo. Mukhang marami pong false teachers na pumasok sa Corinthian church. We'll move on that. Sabi po niya sa verse 16. Gusto niya na yung mga mananampalataya to be like Paul. Sabi na, verse 16, I urge you then, be imitators of me
Maging kahalintulad ninyo ako. Sa aling bagay, um, merong namatay na mahilig at magaling makipag-debate. Tapos meron siyang disciple. Mahilig akong nanonood sa kanila dati ng debate-debate nung bago po ako mananampalataya. Yung pastor, ganito yung attitude niya pagka nagtuturo. Hindi ko lang kung may sipon po yun. Tapos nung minsan wala siya, yung disipulo po niya yung nagsalita. Gumaganon din. Ay, sabi ko, may sipon din yung disciple. Naman na yung sipon nung nagtuturo niyang kasama. Alam niyo yun? Hindi po yun. No, yung, kapag nagsisimula kang mangangaral ng salita ng Diyos, you tend to copy your pastor even you don't know it. Si Steve Hofmeyr, ayon po sa kanya, yung missionary ng Moonwalk Community Bible Church. Sabi niya, nung simula daw siyang mangaral sa New Jersey, kung sa church po nila, ang sabi ng mga tao sa kanya, you speak like Greg Nichols and Albert Martin. Sabi nila. Ginagaya mo si Albert Martin. Sabi niya, hindi ko alam na ginagaya ko siya. Sa DGBC noon, merong estudyante, si Pastor Lito. Pati yung paghawak ng ballpen ni Pastor Lito, ginagaya. Sabi ko, alam mo ba na pati yung paghawak ng ballpen ni Pastor Lito, ginagaya mo? Ha? Oo, pati lakad niya. Hindi lang kayo parehas, mas maikli yung paa mo, sa kanya mas mahaba. Pero pati step niya, ginagaya mo. Totoo ba? Sabi, gusto mo minsan videoin kita para makita mo na yung pastor mo, ginagaya mo siya. Actually, hindi ko siya ginagaya, sabi niya. Yun po yung point nito. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. We tend to copy. Kahit po ako, nung una ako mangangaral, ang sinasabi sa akin, Bobo, ginagaya mo ba si Pastor Lito? No. Hindi ko siya ginagaya. Pero kasi dahil na every Sunday ko siya nakikita, siguro na-adapt ko yung mga bagay-bagay. Ngayon hindi na po. Hindi na kami parehas ng mga movements. Hindi po yun yung point ni Paul. Ang point ni Paul is to be like Paul in his character at sa kanyang mga pag-aaral at pagtuturo. Tingnan niyo po yung gusto niya mangyari. Sabi niya, anong ibig niya sabihin to be imitators of me? Verse 17, that is why I sent you Timothy. Pinadala si Timoteo sa Corinth to observe, not simply to observe. Sabi niya, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ. Ito yung pinadala ko si Timothy para ipaalala sa inyo ano ang mga ginagawa o sistema sa buhay ni Apostol Pablo. Para saan? Ano ginagawa ni Timothy? Sabi niya, as I teach them everywhere in every church. Anong pinakapunto ni Apostol Pablo? Imitating his character is based from the teaching o nakabase yung pag-uugali ng tao ni Apostol Pablo sa kanyang mga turo. Kaya pinadala si Timothy to teach them truths. Nag-attend po kami nung Monday ng seminar ng Philippine Bible Society. Tuwan-tuwa po ako, nagmukha akong bobo dun sa pag-aaral. So, magaling po kasi nagturo. He's a Doctor of Divinity. He's so simple. Familiar kayo sa kantang Great is Thy Faithfulness, ano? Great is Thy Faithfulness. Ang ganda ng kanta, diba? Alam niyo ba kung ano yung background ng song? Hindi po to galing sa maraming kanta na mga hymns. Yung kwento ay galing sa Lamentation chapter 3. Tas ang pinaniniwalaang author ay si Jeremiah. Sa kanya ina-attribute yung Lamentation kasi wala silang paglagyan kung sino yung author. But hindi sila talaga sure kung si Jeremiah. Pero mukhang si Jeremiah. Sumakay na po tayo. Mukhang si Jeremiah po yung author. Tapos yung kanta ay nasa chapter 3 verse 24 and 25. Huwag niyo na pang buksan. It's simply an illustration.
Before that passage, yung 23, 24, 25, na sinabi yung great is thy faithfulness. Tapos ang maganda pa doon, sabi na tag-ulan, tag-araw, ikaw ay tapat. Pag-uwi niyo sa bahay, basahin niyo po yung Lamentation 3. Assignment niyo po yan para sa inyo. Tandaan niyo po, simply read Lamentation, the whole Lamentation. Pag nakita niyo po yung great is thy faithfulness, basahin niyo yung buong chapter. Ganito po yung idea ng chapter 3. Sabi na, sinaksak ako, tapos yung mukha ko ay nginudngod sa lupa. Tagalog ba yan? Tagalog daw, salamat. Nginudngod yung mukha mo linagay sa lupa, tapos pinambunot doon sa lupa. Naintindihan niyo na po ako, no? Yun po yung background ng greatest thy faithfulness. Ang sinasabi po ng author, kahit nginungudgod nila ako sa lupa, ikaw ay nananatiling tapat magpakailanman. Yun po yung greatest thy faithfulness. Nung sinasabi yung greatest thy faithfulness, hindi pa siya nakakaalupas doon. Hindi pa. Hindi pa siya nakakaalis doon. Kung Jeremiah po yun, Babylonia po yung kanyang ganun kabrutal. Kahit po si Habakuk, sinabi niya na ganun sila kabrutal. Sabi na, nanatili kang tapat at nagtitiwala ako sa iyo. Ganito man ang aking kalagayan. Nginungud-ngud man ang mukha ko sa lupa, sinaksak man ako sa likod. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ay tapat. Sa isang pananalita katulad ng Panginoong Jesucristo, thy will be done. Pag kinakanta nyo po yun, kahit na nasa negatibo kang kalagayan, tandaan mo to, tapat ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. At tandaan nyo po, nung kinanta yun, nung sinulat po yun, hindi pa nakakaalpas si Jeremiah sa ganong kalagayan. Kasama ang kalagayan, hindi pa siya nakakaalis doon. And he might die in Babylon. Ganun po yung basta na tayo ulit, ano? Alam niyo ba yun? Sabi ko, pati ko alam. Pati ko siya naintindihan dati. Siguro di ko siya binasang mabuti. At gusto ko siyang maalpasan lang. Ngayon, naintindihan po natin yung ganun po kahalaga yung pag-aaral. Kaya sinasabi ko, we just keep on focus on the study. Kasi si Paul yun po yung kanyang gusto. At sinasabi at pinapaalala sa kanila yung in 2 Timothy na, Timothy, pinapaalala ko sa iyo, sabi niya. Ang salita ng Diyos ay patuloy mong makikilala ang Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos, tuturuan ka sa doktrina ng Diyos. Ang salita ng Diyos magagamit sa pagtutuwid. Ang salita ng Diyos ay pagsansala at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. That's 2 Timothy 3 verse 16. That the man of God will be thoroughly equipped para yung manggagawa ng Diyos o tao ng Diyos ay maging handa sa paggawa ng mabuti. This is how it describes. Kaya pag pinag-uusapan po natin, pag pinag-uusapan po natin ang manggagawa na, ito ay isa sa mga responsibilidad nila is to teach the Word of God. Hindi gumawa ng kwento at mag-usapan lang natin ang isang kwento, etc., etc. It's the Scripture. Kapag hindi to ginagawa ng pastor, pag ako na pastor, hindi ka na nagtuturo ng salita ng Diyos, i-retire nyo na po ako. Baka kailangan ng iba na nagtuturo. Pastor, hindi ka na nakakapagturo. Siguro mas naintindihan ka namin kung nananahimik ka na lang. Time will come, it will happen. Yung missionary at naging pastor po ng Cubao Reformed Baptist Church ay niretire na nila. Ang tawag sa kanya ay Kuya Brian. Hindi na siya kinatawag na pastor. Kami na lang ang tumatawag, but yung church, Kuya Brian po yung tawag. May panahon na nandun kami sa conference, yung pastor nakaupo sa isang lugar na hindi upuan ng mga teacher. Tapos darating yung deacon, sasabihin niya, pastor, hindi dito lumipat tayo ito. He's so gentle enough at siya lang ang gumagawa nun.
Sa dami mga manggagawa doon, yung deacon na yun, pag dumating, siya yung magpapalipat. Tapos bigla silang maglalakad. Sabi ko si pastor nawawala na. At kaya siguro nag-retire na po siya because of those difficulty. Ang mahirap, pagka may question and answer, siya yung nando sa siya yung, any question, sabi pa niya. Tapos sumasagot pa. Pero generally, medyo kakalimot na siya, mga kapatid. Kaya ito po yung pinakatrabaho ng manggagawa ng Diyos, is to teach. Dahil yung trabaho niya, we study. Tayo mag-aaral. Kung magtuturo ang manggagawa ng Diyos, tayo dapat ay nag-aaral. At ang pinakauna sa pag-aaral is we read. On our own. Tayo mismo nagbabasa para pag nag-aral tayo, then may pundasyon po yung ating kaisipan ng mga aralin sa Biblia. It should be two-way. May magtuturo, merong makikinig. It can't be a Sunday preaching. And then, uuwi lang tayo, maghiwa-hiwalay tayo, tapos hindi tayo nag-aaral sa bahay. Hindi po ito uunlad. Hindi kayo mismo, tayo mismo, hindi tayo uunlad sa ating mga pag-aaral. Kikinig ka, okay. Tapos, saan sa Bible yon? Kung mahirap, di mo rin mahanap sa Bible mo. Hindi mo alam, buksan yung Bible mo dahil hindi kasi nabubukas eh. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung church natin karamihan ng umaattend mayroong study Bible? Sayang naman yung study Bible nyo, hindi nyo ginagamit. Hindi nyo binabasa. Intindihan po natin. Ito po yung gusto ni Paul at pinapaalala sa mga taga-Corinthos. It should also a reminder sa atin that we study. Hindi tayo simply na parang umattend ka lang ng misa tapos uwi ka na. Did you study? Did you look to the scripture? Tapos sasabihin lang, nag-aaral kami sa church namin, na umawak kami ng Bible, tumitingin ka ba? Do you look on it? Siya ba yung, nabasa ko ba talaga yung sinabi ni pastor? O wala kang pake, makikinig ka lang, tapos you don't care where it can be found, at yung pa talaga yung nakasulat. Then pagbalik mo, sana hindi naman ganito kalinis yung Bible nyo, no? Ito, marami na nga ito eh. O bawa ka walang gasgas yung Bible nyo kasi hindi binabasa. Sana dinala ko yung luma akong Bible para mas masaya. Ano? Ganito pa kalinis? Siyempre po, pulpit, ginagamit po ito dito. Wala masyado nagbubukas. But our Bible, how is it? Pastor, hindi pa ako mananampalataya. Hindi ako interesado dyan. Simple lang. Hindi ka mag-iinteresado kasi hindi mo siya binabasa. Baka mas marami ka pang panahon nanonood ng K-drama na hindi mo naintindihan na binabasa mo yung baba tapos pinapado mo siya, binabasa. Tapos susulat sa baba, no? Magsasalita siya, titignan mo sinulat sa baba. Tapos basa ka. Buti pa doon, tiyaga-tiyagaan natin, no? Alam niyo ba yun? Tiyaga-tiyaga mo nanonood nung... Pag in English naman, iba yung bunganga na, iba yung bukas, tapos English. Lalo na kapag Pilipino, talagang hindi sabay yung... Bumubuka yung bibig na, iba yung... Pero tiyagahan mo rin, di ba? Tapos pagdating mo sa Bible, hindi ka man nagbabasa, nagbubukas na nga tayo, hindi ka pa nagbubukas. You look on it. Sabi na pag-aaral, then we study. Yung mga churches tinuturuan po mag-aaral. Hindi sila lang, pati po tayo tinuturuan mag-aaral. Let's move on. Sabi niya, some are arrogant, as though I were not coming to you. But I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito is
Hindi po yung, Pastor, pakitaan ba sila ng kapangyarihan? No, it's the power of the Word of God ang pinag-uusapan. Baka sabi, Pastor, makapangyarihan si Pablo, merong lumalabas na apoy kapag sila yung nag-uusap, tapos bigla siya palalabas. Hindi po ganun ito. They will talk about it. Pag-usapan nila ang salita ng Diyos. At sa salita po ng Diyos nang gagaling yung kapangyarihan. Dahil sa salita ng Diyos, it will bring change. Tandaan niyo po ito. Hindi magbabago ang isang tao sa kanyang pagiging makasalanan sa pamamagitan po ng mga istorya. Magbabago yon sa istorya ng Biblia. Kwento ng Biblia, nilalaman ng Biblia, yun po yung nagbibigay ng pagbabago sa tao. The more you read the Bible, the more it will give you change. Pag sabi, Pastor, hindi ako interesado. Well, there will be no change for you. Real change. No real change. Kaya anong sabi ni Paul? Sabi niya, hindi darating si Paul, hindi na babalik yan. Mga kapatid, madaling sabihin po yun eh. Hindi na babalik si Paul. O ngayon, lalapas tanganin ba kasi hindi na siya makakabalik? Paano naman madali ba kay Paul mag-simply go around? Sa atin pwede. Pwede kang sumakay ng eroplano para makapunta sa ibang lugar. Pero merong lugar sa Pilipinas na merong airport, hindi ka pwedeng pumunta basta ng Tagulan. Tapos, kapag yung pilot hindi tiga doon, malamang-lamang sasabog yung eroplano niya doon. Kaya nung kakapagpalipad lang ng eroplano doon, nakakapag-landing, karaniwan yung pilot tiga din sa lugar na yon. Pilipinas po, no? Maliit yung area, tapos biglang mag-uulap, tapos hindi makikita yung landingan. Yung airport. Tapos maliit yung community pati. Walang basura sa kalsada. Ang saya, no? Sana all. Pati ilog malinis. Walang bote ng plastic. At wala nakakala. Yung community mismo, nililinis po nila yung kanilang lugar. Noon, hindi naka-aeroplano si Paul. Hindi siya nakasakay ng taxi. Naglalakad. Tapos, bubugbugin siya kapag siya nangaral ng salita ng Diyos. Tapos, pag-uusapan siya ng ganito, can you imagine that? Di ba mayayabang ito? Yung pinag-uusapan yung tao, bugbog sarado. Tapos, sasabihin niya, hindi makakarating yan. Sabihan niya na. Ang kapatid, ito yung problema nun eh. Noon, you could wait for somebody na manggagaling sa isang lugar at hinihintay mo lang sa inyo kung anong oras siya darating. Ngayon, hindi na. Where na you? Sasagot siya, may akasya rito tsaka mangga. Parang yung pastor sa Baguio, sabi ng tita niya, pamangkin, sundin mo na kami. Nandito kami. Sabi niya, saan ka tita? May katabi kaming pine tree. Sabi na, tita, lahat ng lugar sa Baguio may pine tree. Baka meron kayong makitang iba maliban sa pine tree. Eventually, after an hour, nagkita rin sila. Hinanap yung pine tree. Isa para nakakatawa, but you could chat para nandito ako, pupunta ako dyan. Abangan nyo ako sa ganito, we'll meet on that area. No, walang ganon. Di ba lang ang telepono eh. Sulat nakakarating. Somebody will bring that. Siguro yung mga sumulat dito, alam niyo gaano katagal. Susulat ka after 2 months, sasagot siya. Tapos, after a year, yung sulat mo darating. Nagpunta na kung saan yung sulat. Para mas mabilis, telegram na lang. Punta, patay, pinsan. Patay, lolo, uwi. Ganun lang, para matipid. Tapos yahatid nung telegrama yun, naghahatid. Yung nakamotor, yahatid sa bahay ng uwi, patay, lolo. Ganun lang nakalagay nun para mas mura. Alam niyo yun, pero mas palala nung panahon ni Paul. Binubugbog, pag nangangaral ng salita ng Diyos, tapos pagtatawa ng alam niyo yun, hindi makakarating dito. Kaya si Paul, you see his concern, ano yung gusto niyo? Dadating ako dyan to do debate?
O mag-aaway-away tayo? O gusto niyo pag-usapan natin yan na mayroong pag-ibig at pagpapakumbaba sa bawat isa? Churches splits. Nahahati, nagkakagulo ang mga churches dahil sa kayabangan at pagtataas ng pride. Pero pag ito pinag-uusapan with all humility, dapat walang nahahating mga simbahan. But because of their pride, merong mga simbahan na nahahati. Huwag niyo sabihin, Pastor, mga born again sila, ba't sila nahahati at nagkakagulo? Talaga pong gano'n. Pride is always there. Karamihan po ng malalaking simbahan ay mayroon ng pagkahati-hati. Baka sabi, Pastor, ang Catholic Church hindi. Ano kayo? Alam niyo ba na ang Aglipayan ay galing sa Catholic Church? Ang Lutheran Church ay galing sa Catholic Church. Alam niyo ba na minsan meron 3 pope? Sabay-sabay na pope, nagdeklara sila na sila ay pope at sila ay 3 pope. Alam niyo ba na si Eddie Villanueva ay galing sa Assemblies of God? Si Felix Manalo ay galing sa Church of Christ. Kaya Iglesia ni Cristo sa kanya tinagalog. Ang Methodist ay sinimula ni John Wesley. At merong split, ang tawag sa kanila ay Wesleyan. At merong split, tinawag silang Yemilife. At yung Yemilife ay na-split, ang tawag ay Reform Yemilife. At yung Reform Yemilife ay na-split. Sabi ko doon sa pastor, anong tawag sa inyo ngayon? Reform Yemilife. Hindi ko pa alam, sabi na. Nag-isip sila ng bagong pangalan. But it's not simple. It's not, that's the pride that they battle. Ang punto ni Pablo is, ano yung gusto nyo? Debate tayo at magsasakitan tayo. Or we'll talk with love and humility. Mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin yung mga local ministers, this is what they do. Ang mga manggagawa ng Diyos, they only have the intention na paalalahanan ng mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay. But sometimes, darating yung panahon na yung ating mga pride will be hurt. Tatamaan tayo. Ang punto is, mag-aaway-away ba tayo? Or will settle things? Para saan ba yung pangangaral ng salita? For us to grow spiritually at maingatan po tayo na patungo tayo sa kasiraan at i-remind tayo you're going there. It's not simply about teachings of doctrines but also of our personal life. Kahit yung mga music pinagtatalunan, mag-hymns ba tayo, Pastor? Magmo-modern? Why don't we do both? Pastor, sumasayaw yung iba, sasayaw din ba tayo? Sige, kung makakatulong po yan sa aming pagsamba sa Diyos, then you dance. Pero pag hindi, ba't ka naman sasayaw? Kapag sumayaw ka ba ay may enhance ang aking pagsamba sa Diyos? Pastor, pag nagtaas ako ng kamay when I worship, ginagawa po na yan. They want to praise the Lord and raising their hands. Pero kung gusto mo, itaas mo yung kamay mo. Pero bakit? Kasi lift up your hands, sabi na. Then you lift up. Kung yun po yung conviction mo. Siguraduhin mo, hindi mo naman tamaan yung katabi mo. Baka naman pagtaas mo, maiiwan na yung panga niya doon sa kamay mo sa pagkilos. And do it accordingly. Hindi dahil yung katabi mo nagtataas ng kamay, then you raise your hands. Huwag niyo pa rin gagawing antena yan. Kung kailangan niyo ng antena, lagay niyo yung cellphone niyo, mas malakas po yung antena na yon. Kapag, sabi ng isang mananampalataya, sabi ko, ba't kayo nagtataas ng kamay? Pastor, antena yun para mas malapit sa Diyos. Malayo masyado yon. Pag sinabi mo, tinataas ko ang kamay ko para malapit sa Diyos. Kasi God is watching us from a distance.
the ghost. Mga kapatid, malayo po yun. Pag sinabi mo ang Diyos katabi mo, malayo ang Diyos sa'yo. Dahil ang isang mananampalataya ang Diyos, nasa kanyang puso. At hawak siya ni Kristo at hawak siya ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos mo is watching from a distance, your God is too far. Pag sinabi mo ang Diyos katabi mo, and that's also far. Hindi po malapit ang Diyos pag katabi mo siya. Malayo na siya. Pag ang Diyos nasa puso mo, yun po yung malapit. God is there. Kaya mga kapatid, muli, papaalalahanan po tayo. The pastors or ministers simply wants us to grow in grace, matuto tayo sa kanyang salita ng Diyos, at hindi may baba ang ating kalooban at mamuhay po tayo na may kaayusan. They do it because of love. Kapag hindi na po gano'n ang mga manggagawa, then the minister should retire. Kaya mga kapatid, papaalalahanan po natin ito. Ang ating pong pag-aaral ay bigyan po natin ng pansin. Ikalawa, hindi lang po mga manggagawa ng Diyos ang ginagaya ng mga tao sa loob ng church. Even us, they are adopting us. Yung mga miyembro, may kumokopya po sa inyo, hindi nyo napapansin. Ang tanong, tapat ka ba kapag ikaw ay tiningnan? Are you imitators of Paul? At yung mga sumusunod sa iyo, gagayahin ka po nun. Hindi ko po nakakita na kayong mga Baptist, naka-long sleeve lahat karamihan ng mga lalaki. Alam niyo bakit? Dahil yun po yung attire ng pastor. Tapos yung sumunod, ginaya si pastor. Tapos yung isa, ginaya. Kaya karamihan po sa kanila naka-long sleeve na polo. Sometimes they have necktie. Kasi yung nagturo sa kanilang una, Amerikano. Naka-necktie po yun. They will adapt you. Simple mga bagay lang po yun. And also how they do the song leading. Pare-pares din sila na how they do their beating. Kasi they adopted somebody na nauna sa kanila. Ganon din po tayo. Kung ang character natin ay hindi tapat sa Diyos, yung mga susunod po sa atin, hindi rin sila magiging tapat. Sa bahay at sa simbahan, manatili po tayong tapat. May they find us faithful sa ating pong paglilingkod. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po kami sa aming pong mga pag-aaral. At sometimes we fail on our study or even po sa aming mga readings. Sometimes we fail. Hiling po namin na tulungan po kami. Continually remind us na kami ay maging tapat po sa aming mga pag-aaral. Tulungan din po ang bawat sa amin to be faithful upang sa gayon ang iba na sumusunod po sa amin will adopt us and copy us in our ministry and service to you. Patuloy nawa kami maging tapat at makita rin ng iba na kami tapat para sila humakbang ng may katapatan. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.